Hallelujah. Praise Jesus. Amen po ba? Okay? Good morning sa bawat isa. Let's pray for a minute. Father in heaven, in the name of Jesus, Holy Spirit, teach us the Word of God. Transform us through the Word of God. Lord, and help us to preach the gospel to everyone. Help us to preach the truth of the Word of God. And I plead the blood of Jesus Christ over everyone here sa morning prayer, sa aming mga cellphone, Wi-Fi, internet, and no weapon formed against us shall prosper. No darkness in Jesus' mighty name. Thank you, God. Sa oras na ito, Lord God, naniniwala kami na kumikilos ka na po sa bawat isa, sa mga pamilya namin, sa mga simbahan namin. In Jesus' name, Amen. Sino po dito ang merong background sa medical? Like, pwede kayong RN, okay? Or MD. May gets nyo yung mga sinasabi ko, no? RN, MD. Kung meron kayong background sa medical. Alright? At for sure, pinag-aralan nyo sa eskwela, ano kaya pinapractice nyo ngayon. Okay? Yung about sa dugo. Blood. Alright? Kung kayo ay nag-aral po ng nursing, about sa medical, at hindi kayo natulog sa eskwelahan, alam nyo kung gaano kaimportante ang dugo ng tao, no? Sa katawan natin, importante pong dugo. Okay? Napaka-importante at ang dugo po ay isang cell po ito na kung saan, ang body kasi natin ano may iba't ibang uri ng mga cells. At according to medical study, I forgot the exact, but mga sa 50% ng katawan natin ay red blood cell. Okay? Napaka-importante ng dugo. Kung walang dugo ang tao, I can't imagine no, kung mabubuhay pa ang isang tao na yan. Right? Napaka-importante po ng dugo. At marami po itong function sa katawan natin. Marami po itong benefit sa katawan natin. At pag marumi ang dugo ng tao, magdadala po to ng iba't ibang uri ng mga karamdaman. Mga malalalang sakit. Okay? At ang dugo ng tao po, mga kapatid, ito po ay nagbibigay ng oxygen sa katawan. Okay? Right? Mahalaga ang oxygen. Kasi kung walang oxygen, mahirapan tayong huminga. Walang oxygen ng katawan, okay, dead doon na tayo. At yung dugo po, okay, ay nag-aalis ng carbon dioxide sa katawan. Oh, ganun pala yun, no? Ulitin ko, no? Ang dugo po, yung blood, okay, ito po ay nagdadala ng oxygen sa katawan. At kung walang oxygen ng tao, dead doon na yun, no? At ang dugo po ay nag-aalis ng carbon dioxide, yung mga toxins sa katawan, yung mga madudumi. Kasi may mga kinakain tayo madudumi, mga ininom tayo madudumi. Okay? So, ang ginagawa ng dugo natin ay inaalis po yun. Okay? So, ano pa? Yung dugo po ay nagka-transport ng nutrients and hormones sa katawan. Wow. So, punong-puno pala ng vitamins yung dugo, no? Nagka-transport, nagdadala, nagpapadaloy ng mga vitamina, nutrients para po sa magandang kalusugan ng ating katawan. Okay? By the way, I'm getting this from medical study po, no? Ayan. May mga ilan po akong pinag-aralan ng ganito. Di po ako doctor, wala po akong background sa medical. Alright? Pero, tinig ko po siya sa mga reliable resources po, yung patungkol dito. Okay? So, nagbibigay din po ng hormones. Okay, wow. Ang dami palang ano nito, no? Ang benefits ng dugo. Okay? Then, yung dugo po, it regulates body temperature. Ano yun? Nagbibigay ng heat sa katawan natin. Okay? Dami. At pag nagkasugat tayo, ang gagawin ng dugo, nagkakaroon ng blood clot. Kung familiar po kayo doon, no? Kumbaga, inaharangan po yung butas ng, for example, nasugatan ka. Siyempre, dadalo yung dugo niyan, dami, di ba? So, ang gagawin ng dugo, magkasama-sama yan. Blood clot po tawag doon. Para harangan yung sugat. Okay? Para hindi na siya dumalo. O, kiss? Ganun pala ginagawa ng dugo, no? Woo! So, blood brings waste products to the kidneys and liver. So, inaalis din po yung mga kadumihan sa kidney, sa liver natin. Alright? Nagawa ng dugo. Marami pa akong pwedeng sabihin sa inyo, pero okay na yan. Basta, importante ng dugo. Kaya pag madumi ang dugo ng tao, kung ano-anong mga sakit, karamdaman, ang pwedeng maramdaman ng isang tao. Okay? Alam niyo pa yung may mga iba-ibang uri ng mga sakit sa dugo, di ba? Then, it may terminate someone. Pag lumala na yung sakit sa dugo, okay, pwedeng ikamatay pa ng tao yun. So, napaka-importante ng dugo, kaya alagaan po natin ang ating mga dugo. Okay, kumain po tayo ng mga masustansyang pagkain na magbibigay ng nutrients sa ating dugo. Kung mayroon po tayong high blood, umiwas po tayo sa
pagkain ng lechon, okay? Sa mga fatty, no? Mga katawan. Okay po ba? Mukhang may nagalit ata sa akin, Umiwas pa tayong kumain sa mga ganun, no? Yung mga matataas mga calories, alright? At kung mababa ang dugo natin, kumain po tayo ng mga gulay na green. It's important to check our bodies, no? Thankful din ako kasi yung company ko talagang mandatory, kailangan namin ng physical exam every year. At hindi lang once a year ako nagpapacheck ng dugo. Nagpapacheck talaga ako ng dugo. So to check kung maayos yung dugo ko, kung high blood ba ako, kung low blood ba ako. Ayan, okay? So konting ano lang, no. Advice sa ating mga physical bodies. Anyways, napaka-importante ng dugo, mga kaibigan. Kaya ako personally, hindi po ako kumakain ng dinuguan. Okay? Not because it's about religion. No. Pwede ka kumain ng dinuguan, okay? Hindi ka magkakasala, hindi ka pupunta sa impyerno. Pero it's just my own opinion lang kasi hindi ako tiwala sa baboy. Okay? Kasi yung sa dugo kasi, even sa mga hayop, andyan din yung nutrients, andyan din yung dumi. Okay? Kine-carry ng dugo yung nutrients o ang toxins po. So kung madumi ang dugo at kinain mo yun, syempre maapektuhan. Kaya hindi ako makain ng dinuguan. Ayun ang isa kong reason, hindi ako makain ng dinugo kasi feeling ko wala akong tiwala sa baboy. Ayan. Again, hindi kayo magkakasala kung kakain ng dinuguan at hindi ko kasi sabihin na huwag kayo kumain ng dinuguan. It's up to you, it's up to your conscience or study, but medical reason po ang ano ko doon. Hindi ako makain ng dinuguan. Anyways, napaka-importante ng dugo ng katawan ng tao. Cookies. At even sa Bible po, it gives emphasis. Okay? Ayan, may chat si Ate Bell. Kaya pala hindi ka kumain ng dinuguan, brother. Kasi pumunta ako sa bahay nila, kami ni Sister Hailey, tapos ni Merlin at ni Ate Christina ng last month ata yan. Hindi ako kumain po, no? Ayan yung reason ko ba di ako kumain. Pero pag pinakain nyo akong dinuguan at no choice na ako, kakainin ko yan. Pag-i-pray ko na lang. Pero ang dami nyo kasing pagkain that time eh. So, di ko na kinain ko dun. Yung gusto ko lang. Okay. So, anyways, ayan. Hallelujah. Saan ba tayo? Even sa Bible po, it gives emphasis and significance po sa dugo. Right? Kung babasahin natin yung Old Testament, kaya basahin po natin yung pinaka-boring na book sa Bible, which is Leviticus. Okay? Yes, napaka-boring siya to be honest. Until nalaman ko yung significance ng pag-offer, sacrifice. Isa na sa favorite ko yung Leviticus. Napaka-boring nga. Pag binasa ko yung Leviticus, kasi every year ako nagbabasa ng Bible, inuulit ko siya. Pag nasa Leviticus na ako, binabasa ko siya na isang upuan lang, 2 hours, 3 hours. Kasi gusto ko na matapos sa kaboringan dito sa Leviticus. Okay? Alright? Sino dito nababoring sa Leviticus? Basahin nyo ulit. Pag nagets nyo yung pinaka-point ng Leviticus, grabe, mamahalin nyo yung libro na to. Anyways, dito sa Leviticus, puro sacrifice. Patayin yung tupa, ganito, patayin, sacrifice, panagasalang tao, sacrifice, panagasalang mga taga-Israel, sacrifice. Mayroon pang, puro sacrifice. Okay? Pero grabe, basahin yung Leviticus chapters 1 hanggang 7. Okay, ito yung patungkol sa sacrifice, bakit kailangan nila mag-sacrifice, bakit kailangan ng dugo. Alright? So, napaka-importante po ng dugo sa panahon sa Old Testament sa mga taga-Israel. Alright? The blood, dugo po to ng hayop, okay, cleanses the tabernacle, yung kanilang parang church or simbahan or basta tabernacle ang tawag sa kanila, na kung saan nandun po ang Ark of the Covenant. Okay? It cleanses the tabernacle. And the blood cleanses the priests, yung mga nangunguna doon, yung mga pare, okay? And the blood cleanses the people. Kung babasahin nyo po yan, yung Leviticus chapters 1 through 7, 7 chapters po, makita nyo doon bakit napaka-importante ng blood sacrifice. Bakit napaka-importante na kailangan nila mag-alay, maghandog? Kasi it cleanses the tabernacle, it cleanses the priests, and it cleanses the people. So, ito pong blood na to, nagbibigay sa kanila ng purity. Itong mga blood ng hayop na to, nagpapatawad sa kanilang kasalanan. Itong dugo ng mga hayop na to ay nag-aalis, okay, nagko-cover sa kanila, sa kanilang karumian. Okay? Ito po ay atonement sa kanila, substitute. Okay? Gagamitin nila yung hayop na yon.
papatay nila. Okay, substitute po yon para po ma-coveran po ang kanilang mga kasalanan. Okay, napaka-importante ng blood. At sinabi po sa Leviticus chapter 17 verse 11, basahin ko dito sa NIV version, "For the life of a creature is in the blood, and I have given it to you to make atonement for yourselves on the altar. It is the blood that makes atonement for one's life." Kung babasahin po natin yung book ni Moses, kay Pentateuch books, particularly sa Leviticus, pinagbabawal talaga ni Lord ang pagkain ng dugo. Pinagbabawal po sa Israel ang pagkain ng dugo. Kasalanan po sa kanila yon. Okay, ito po ay tinatag ng Panginoon, bawal kumain ng dugo, at ang sino mong kumain ng dugo ay mamamatay. Okay, ito po ay malaking paglabag sa utos ng Diyos pag kumain ka ng dugo doon sa panahon nila. Okay? At yung nagkaroon ng New Testament nagkaroon na ng church, Book of Acts, nagkaroon ng debate between Greek people and Jewish people, kasi yung mga Greek people kumakain ng dugo yan. Right? Yung mga Jewish people hindi kumakain, so nagkaroon ng debate patungkol dyan. Okay? Kasi napaka-importante po ng dugo sa kanila. Right? Kaya ganun na lamang po sabi dito sa Leviticus 17:11, "The life of a creature is in the blood." There is life in the blood. Okay? There is forgiveness in the blood. There is atonement in the blood. And nagkakaroon ng paglinis ng kasalanan because of the blood. Ganun po ka-importante ng dugo. Okay po. Wow. Hallelujah. At itong mga ginagawa sa Old Testament, right? Sacrifice, okay? Pag-sprinkle ng blood, ito po ay shadow, okay? Foreshadowing what is yet to come. Yung pinaka-substance, bakit ginagawa nila yon. At kung gaano ka-powerful yung blood ng tao, yung blood mo, yung dugo mo, powerful because it brings nutrients to your body, okay? It removes yung mga toxins, okay? Yung mga bacteria sa katawan mo. At sa Old Testament sa Israel po, ito ay part ng kanilang gawain nila. Okay? It cleanses the tabernacle, it cleanses the people. Okay? Napaka-powerful. But there is just one blood that is more powerful. Okay? Napaka-powerful. Higit sa lahat ng dugo. Powerful pa sa dugo natin. Mas powerful pa sa dugo ng mga hayop. Right? Kaninong blood to? Kay Jesus Christ. Hallelujah. There is power in the blood of Jesus. Amen po ba? Ba't ang tahimik nyo? Hindi pa ka natutuwa? Na yung pinaglilingkuran mo, okay? Ang Diyos mo, ang kilala mo na si Jesus, meron siyang dugo na higit sa lahat ng dugo. At ang dugo ni Jesus ay makapangyarihan, mga kapatid. Ito ay na makapangyarihan at ito'y maraming benefits. Right? We can claim the redemptive benefits or blessings of the blood of Jesus Christ. And dito tayo mag-focus sa blood ng Jesus Christ. Introduction lang po yun, no? Ito ko lang kayo ng konting background. Bakit may mga dugo sa Old Testament. Okay? So, the blood of Jesus Christ justified us. When we say justification, mga kapatid, tayo makasalanan, okay? Makasalanan, tayo dapat pumunta sa impyerno, nahiwalay tayo, sabi sa Romans chapter 3 verse 23. But because of the blood of Jesus, we receive justification. Inalis na yung pagkakasala natin. Yung dating Reggie na makasalanan, Reggie na rebelde sa Diyos, okay, tinanggal na ng Panginoon yon. Ginawa na siyang Reggie na napatawad. Reggie na ginawang anak ng Diyos. And that is through the blood of Jesus Christ. Kapatid, ikaw to. Okay? Because of the blood of Jesus Christ, you have been justified. Sabi sa Romans chapter 5 verse 9, much more than having now been justified, we have been justified by His blood, we shall be saved from the wrath through Him. Amen? So yung blood ni Jesus Christ na natigis doon sa krus, okay, nagbigay sa atin ng justification. Pinawalang sala po tayo. Inalis po yung ating lumang pagkatao. Right? Tayo napatawad na. Kaya, okay, pwede mo sabihin sa sarili mo, I have been justified. Amen. Because of the blood of Jesus. Sabi pa dito, we are saved from the wrath. Yung wrath dito, ito po yung coming judgment.
Okay, darating ang panahon na kung saan paparusahan po yung mga unbelievers. Ayun yung coming judgment po sa mundo pag dumating ng Panginoong Hesus. At because of the blood of Jesus, tayo po ay ligtas sa wrath of God. Amen. Paano to ba dun, mga kapatid? Pag dumating ang Panginoong Hesus, paparusahan ng mundo, ligtas ka po. Okay, hindi ka mapaparusahan. And that is because of the blood of Jesus Christ. Amen. And because of the blood of Jesus Christ, we have been forgiven. Woo. Ephesians chapter 1 verse 7, in Him, in Jesus, we have redemption through His blood. Woo. Hallelujah. The forgiveness of sins and according to His riches of His grace. Grabe, no? Tayo po yung makasalanan. Okay? But because of the blood of Jesus, pinatawad tayo. Kapatid, the blood of Jesus Christ is powerful, right? It overcame sin and death. Kaya kapatid, kung nag-struggle ka sa kasalanan, okay, flesh, you can get the redemptive blessing of the blood of Jesus. You can ask the Lord, Lord, by your blood, I can overcome sin in Jesus' name. I plead the blood of Jesus Christ over my life. Yung itong sexual immorality, itong flesh, itong worldliness, I destroy it by the blood of Jesus. Kapatid, powerful ang blood of Jesus Christ. It destroyed darkness. It destroyed, okay? And that is the powerful blood of Jesus Christ. Amen po ba? Kaya wag po tayong mawala ng pag-asa no, kung hindi tayo nagbabago ang buhay natin. Lagi na lang tayo nagkakasala, lagi na lang tayo. Although ligtas tayo, okay? May mga ganyan po, kahit ligtas na po, nag-struggle sa sin. Pero I tell you kapatid, this is the time that you need to apply the blood of Jesus Christ over your life. You need to speak the blood of Jesus Christ. Okay? And sure enough, makikita mo yung transformation sa life mo. Okay? Unti-unti kang aalis, mawawala dun sa worldliness. Amen? That is the powerful Lord. Thank you so much. Lord, sino man ang bawat isa nito, Panginoon Diyos, nag-struggle sa kasalanan, sa sin, sa worldliness, flesh, sexual morality, I plead the blood of Jesus Christ. We plead it. Mga kapatid, plead it over yourself. Sabihin mo sa sarili mo, I plead it over myself. Hawakan mo yung ulo mo, sabihin mo, I apply the blood of Jesus Christ. I speak the blood of Jesus Christ sa aking buhay. Lahat ng sexual immorality, anger, idolatry, adultery, lahat ng kasalanan, lahat ng karumihan sa life ko, ito'y mawawala because of the blood of Jesus Christ. Hallelujah. Not because of me, not because of my works, but because of the precious blood of Jesus. Kapatid, speak the blood of Jesus Christ over your life in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Woo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yun ang sa inyo. Okay? And because of the blood of Jesus Christ, we have been cleansed. 1 John chapter 1 verse 7. But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another. And the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. Okay? Di natin kaya ma-overcome yung kasalanan kung walang blood ni Jesus Christ. Right? Di natin kaya ma-overcome yung worldliness kung wala yung blood ni Jesus Christ. We need it. Kapatid, every time you commit sin, every time na nag-struggle ka sa kasalanan, always speak the blood of Jesus. Hindi po siya magic. It's just powerful enough, okay, to help us overcome all kind of uncleanliness. Amen? Powerful ang blood of Jesus Christ. Ito pa, isa sa pinakamatitib, blessing ng blood of Jesus Christ is we overcome the devil. Revelation chapter 12 verse 11. And yung they dito, nire-refer to sa mga believers na. And they overcame him. Yung him dito, ito yung si Satan. Babasahin natin yung context nito eh. Okay? And they overcame, and the believers overcame Satan by the blood of the Lamb. Okay, wow. By the blood of Jesus. And by the word of their testimony, and they loved not their lives unto death. So sabi dito, we overcame Satan, we overcame devil, we overcame the darkness by the blood of Jesus. Napagtagumpayan na natin ang lahat ng gawa ng diablo. And this is the truth. The devil knows how powerful the blood of Jesus is. Takot ang demonyo sa dugo ni Jesus. Amen?
Takot ang demonyo sa dugo ni Jesus. The devil is trembled, okay? Trembled every time he hears the blood of Jesus Christ. Takot at takot. Meron ka testimony. Testimony to ni John Ramirez, no? Kasi ex o former satanist, high priest, evangelist ni Satan dati for 25 years ata. Okay, sumasamba siya kay Satan. Sa Amerika siya, masamba, then nag-evangelism sila. Evangelism sila through cursing. Like, aalis siya sa katawan niya, tapos maglilibot-libot siya sa mga lugar-lugar, tapos mag-i-speak siya ng curses, kay mga sumpa, mga sakit. Ganun yung way nila mag-evangelism, no? Okay, one time, meron siyang bata sa eskwelahan. Hindi niya mahawakan or maturo yung bata kasi yung bata nagtataka siya bakit kulay pula. Okay, kulay pula. Kwento niya mismo to. So, nagtataka siya bakit ganyan yung bata. Hindi niya kaya mabigyan ng mga curses, hindi niya kaya mabigyan ng sakit. Okay? Basta pula yung bata. Then, sinundan niya muwi. Pag uwi ng bata na to, inobserbahan niya, ayun pala, yung parents ng bata, ganito ginagawa lagi-lagi, araw-araw, tuwing umaga, ina-apply yung blood ni Jesus. I plead the blood of Jesus Christ dito sa sa anak kong ito. So yung blood pala ni Jesus Christ yun. Kaya di siya makalapit. Okay? Doon niya sinabi. Okay? By the way, si John Ramirez pala ay ngayon. Okay, ginagamit ni Lord. Okay? Siya ay lingkod ni Lord in expose yung darkness. So, powerful, sabi niya, powerful ang blood of Jesus Christ. Di namin malapitan yung bata na to dahil nga sa blood ni Jesus Christ. Amen? Takot ang demonyo, hindi makakalapit ang demonyo. Kaya nakikita ang demonyo kung ikaw ay covered ng banal na dugo ng Panginoong Hesus. Kasi sabi ko kay Sister Hailey, no, dati pa, yung bago pala kayo magkasal, sabi ko sa kanya, lagi ka tuwing umaga, i-apply yung dugo ni Jesus sa bahay natin. Right? Tuwing umaga, maglakad-lakad ka, lay hands mo yung pintuan, bintana, okay? I-declare mo yung blood of Jesus Christ. I plead the blood of Jesus Christ over this house, over our family, and no weapon formed against us shall prosper, no darkness will come into our house because of the blood of Jesus Christ. Gawin niyo po yan, mga kapatid, sa inyong sarili. Gawin niyo yan sa inyong mga pamilya, gawin niyo yan sa inyong mga anak, mga asawa, sa inyong bahay. Okay? Gawin niyo po yan. Always apply the blood of Jesus Christ. And sure enough, the devil will not come into your house. Okay? Mahirapan demonyo, hindi makakalapit sa inyo because he sees the blood of Jesus Christ. Ang nakita niya yung blood ni Jesus Christ. Okay? Maliwanag ang Bible, sabi dito sa Revelation chapter 12 verse 11. We overcome the devil because of the blood of the Lamb. Okay, there is victory, okay, in the blood of Jesus Christ. Amen po ba, mga kapatid? Gawin niyo sa sarili niyo. Lord, I plead the blood of Jesus Christ sa aking mind, sa aking mata, sa aking bibig, labi, tenga, buong katawan ko. Right? Ganun po ang gawin natin, mga kapatid. Amen po ba? And, hallelujah. Sa inyong ministry, ganun din. I apply the blood of Jesus Christ sa aking ministry, online ministry, church ministry, kung anong ministry na handle ninyo, always plead the blood of Jesus Christ. Amen. And then, because of the blood of Jesus Christ, we also receive healing. Sabi sa Isaiah 53 verse 5, by His stripes we have been healed. Right? By His stripes. Yung stripes doon, mga kapatid, okay? Ito po ay punishment ng Roman. 39 times, okay, hinampas sa likod si Jesus. Yung panghampas sa kanya, hindi po latigo. Ito po ay latigo na may mga bubog, may mga patalim sa dulo. At pag nalapat yung sa likod, at pag inalis, may kasama ng laman. So, yung likod ni Jesus Christ, 39 times sinampas. Ayun po ay traditional punishment of Roman Empire. Okay? At sa panahon ngayon, meron pong 39 major diseases. Cancer, okay, yung mga ganun-ganun. 39 major diseases. Right? And that gives us the idea na lahat po ng major diseases, lahat po ng sakit, okay, talagang pinagbayaran na ng Panginoon yan. And because of His blood, we received healing. Right? Kapatid,
Kung may mga struggle ka ngayon sa karamdaman, paulit-ulit, right, recurring sickness, okay, start to speak the blood of Jesus Christ over your body. Lord, I speak the blood of Jesus Christ over my heart, over my mind, over my head. Kung ano man ang karamdaman, kapatid, na meron ka ngayon, powerful ang blood ni Jesus Christ. Just speak it over your life, sa inyong pamilya, sa inyong mga kaibigan. Okay, speak the blood of Jesus Christ. Hallelujah. Thank you, Lord. Sino man may karamdaman sa inyo, may mga sakit, nadaan na matinding mga struggles sa physical bodies, in Jesus' name, kapatid, ilagay mo ang kamay mo sa ulo mo, okay, and begin to speak the blood of Jesus. Sabihin mo, I plead the blood of Jesus Christ over my body, lahat ng sakit, karamdaman, insomnia, anemia, okay, sakit sa dugo, sakit sa balat, sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name, aalis ito, yung mga karamdaman sa ano to, because of the blood of Jesus Christ. Hallelujah. Thank you, Lord. In Jesus' name. Merong isang kwento. Okay, ano to, pastor to eh. Yung ano siya, parang age of between 10 to 15. Teenager pa siya. Mamamatay na siya. Right? Mamamatay na siya kasi meron siyang tuberculosis na terminal illness na. Binigyan na lang siya ng 10 days ng doktor, mamamatay na siya. Okay, 10 days na lang, no? Pero grabe yung parents niya, yung nanay niya, tapos yung lola niya. Kasi yung nanay yung lola niya, lalo yung lola niya, napaka-prayerful. At laging gito ginagawa sa kanya, lahat sa kanila. Everyday siya sabihan sila na, I plead the blood of Jesus Christ. Talagang ganun, everyday, okay? Ganun ginagawa ng lola niya, ina-apply yung blood ng Jesus Christ sa kanila lahat. At dumating na nga yun, time na nagkasakit siya, tuberculosis, bata pa lang siya, teenager, alright? And then doon, grabe, nagpray yung nanay niya at grabe yung pagkilos ng Panginoon. That moment, sa hospital, okay, gumaling siya because of the blood of Jesus. Pumunta yung doktor and examine siya ulit. Sabi ng doktor, nagulat ng doktor, sabi ng doktor, nagkaroon ng panibagong test. Kasi nanghihina ng katawan niya eh. Nanghihina yung katawan niya. Pero that time, biglang lumakas. Pero di mo na sila pinauwi. So, in-examine ulit, sabi ng doktor, wala na kami nakitang tuberculosis. Sabi ng doktor, we don't know what happened, but your God healed him. Pinagaling siya ng Diyos. Sabi ng doktor. Hindi, mga doktor, nabigyan na ng tag sa ganun sa Tagalog. Yung bibigyan ka na ng tanning. 10 days. Pero nagulat ng mga doktor, wala na sila nakitang kahit anong sakit, tuberculosis, ganun, pinagaling. At pwede, di ba, sabi ng doktor, pinagaling siya ng Diyos nyo. Oh, hallelujah. Because of the blood of Jesus, it gives healing. Right? At yung bata na yon naging pastor, kaya nag-preach. Hanggang ngayon, nag-preach siya, kaya tinuturo niya yung blood of Jesus. One time, nandun siya sa Peru. Alright? I-preach siya, and then, may sakit. Nakita niya kung gaano ka-powerful ang blood of Jesus Christ. Maraming gumaling. Okay, instantly, miracles because of the blood of Jesus. Then patapos na yung service, mga 10:30 or 11 p.m. na. May bilang pumunta sa kanila sa harapan. May dala-dalang nakahiga. Sabi niya, sino po yan? Ano pong meron dyan sakit? Sabi niya, patay na po ito. Patay na, hindi nala. Patay na. So, kanina pa ba sila nandun sa service? Nakikinig. Okay, patay. Sabi, nagulat siya. Ano? Sabi niya, patay na. Pero gato ginawa niya. Siyempre, wala na siya magagawa. Okay? Andun na eh. Pero ganun yung faith kasi ng mga nagdala yung pamilya. No? Ang prayer niya ganito, by the blood of Jesus. Okay? Okay. At grabe, dumilat yung mata ng patay na babae na yan. Nabuhay muli. Grabe, praise the Lord Jesus. Powerful blood of Jesus. Hallelujah, Lord. I pray in Jesus' name. God, whenever they speak the blood of Jesus, yung mga kapatid ko ito ngayon, Lord God, whenever they speak the blood of Jesus, they will see miracles, signs, and wonders in their lives, in their family, ministry, in the church. In Jesus' name, they will see God miracles upon miracles upon miracles in Jesus' name because of the blood of Jesus. Thank you so much because of your blood.
We receive forgiveness. We have been justified because of your blood, Jesus. Lord, we are unworthy. Di po kami karapat-dapat, but because of your blood, napatawad kami, nalinis kami, Lord. Katigasan ng ulo namin, nawala, Lord. Nagkaroon kami ng maayos na buhay because of the blood of Jesus. Thank you, Jesus, for shedding your blood on the cross for the remissions of our sins. God, naligtas kami at hindi na kami under ng wrath of God. And because of the blood of Jesus, nagkaroon ng deliverance ang buhay namin from all demonic oppressions. Because of the blood of Jesus, Lord, nagkaroon kami ng healing. Thank you, Jesus, because of your blood. God, there's so much blessings in the blood of Jesus. There is hope, freedom, there is deliverance. There's so much blessings. Blood of Jesus. There is peace, kapatid. There is peace in the blood of Jesus. Thank you, Lord. Okay. Thank you, kapatid. How to apply the blood of Jesus over your life, right? Pag naririnig ko talaga yung blood of Jesus Christ, I'm so touched. Alam niyo na, Sister Healy, paulit-ulit ko kinakanta yung blood of Jesus Christ. Okay? Paulit-ulit ko pinapatugtog sa bahay namin. Kaya iwan ko lang ako nang nabibingin na siya sa akin eh. Alam niya, lagi-lagi ko pinapatugtog. I'm so touched. Okay? Bakit? Sino ba naman tayo, no? Ang Diyos, okay? Hindi tayo karapat-dapat maligtas. Hindi tayo karapat-dapat. Pero ang Panginoon, kaya naman niya ibigay yung kaligtasan sa atin na hindi niya kailangan mamatay eh. Pero pinakita niya yung pag-ibig niya sa atin, yung tumagas yung dugo niya sa cross. Right? Sino ba hindi matatouch doon, kapatid? At hindi lang niya tayo niligtas. Okay? Pinagaling niya rin tayo. Okay? Hindi lang niya tayo niligtas. Okay? Pinaalis pa niya tayo sa darkness. Binigyan niya pa tayo ng kapangyarihan. Okay? Yung demonyo hindi makakalapit sa atin. Sino hindi matatouch doon sa blood ni Jesus Christ? Right? Kapatid, kung may pinagdadaanan kayong matinding problema, pagsubok, okay? Just speak the blood of Jesus. Right? Speak the blood of Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus Christ, the blood mo. Oh. Dati may sakit ako eh. Sakit ako sa liver or lungs. Basta sa dalawa na yan. Liver or lungs. Okay? Nahimatay pa ako ng graduation ko ng elementary ako, graduation na, then nagka-practice kami para sa graduation, grade 6 ako nun. Tapos, kumakanta kami ng lupang hinirang, bilang natumba talaga ako. Nandilim yung paningin ko, tapos, dinala ako sa hospital. Tapos, nagpa-check up kami. Pala, may sakit pala ako sa, siguro liver. Sakit, laki ng mga gamot. Parang hindi ako na-confine. Pinainom lang ako ng gamot. Tapos, nahirapan akong huminga. Sakitin ako that time. Kasi nakalala ko Panginoon. Okay? I'm so thankful ko din sa pastora ko. Talagang ever since from day one, hindi niya nakalimutan. Doon ko natutunan din yung blood ni Jesus Christ. Okay? Lagi niya ina-apply ng blood ni Jesus Christ. Doon ko narinig, natutunan. Right? Then, because of the blood of Jesus Christ, gumaling ako sa sakit na yan. Right? As in, gumaling ako. Dugo ko na napakababa, 70/60. As in, literally, ang baba, sakitin ako. Madalas mahilo. But because of the blood of Jesus, gumaling ako. Because of the blood of Jesus, yung dugo ko naging 120/80. Hindi na ako nahihilo. Yes, panggabi ang pasok ko. Panggabi ang pasok ko, 5 days a week. Walang tulog. Alam yan ng mga kaibigan ko. Makakala sa akin. Okay. Nakikita nyo naman, madalas ako sa online, nagtuturo, hindi lang dito. Bakit ko nakakayanan yun? Bakit maayos yung pangatawan ko?
And that is because of the blood of Jesus. Pinagaling niya yung liver ko. Pinagaling niya. Karoon ako ng ayos na pangatawan. Because of the maraming problema. And because of the blood of Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Iyak ako ngayon. Hindi dahil ang dami kong problema. Iyak ako kasi banal na dugo ni Jesus ay nagbibigay ng kagalingan sa atin. Napaka Jesus, kapatid. Amen. This is what we need. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Kahit sa mga pamilya ninyo. Nakakita ko ng panaginip. May panaginip ako one time. Panaginip ko. Anto sa bahay namin. Doon yung parents ko. Sa pamilya ko bahay. Parents ko, pamangkin ko, mga ato. May demonyo doon. Sabi ko sa demonyo, by the blood of Jesus. I-review ko siya by the blood. Panaginip ko. Grabe. Tumalsik ang demonyo. Alam niyo yung Dragon Ball? Nanonood ka Dragon Ball. Parang ganun nangyari sa kamay ko eh. May lumabas na kapangyarihan sa kamay ko. Tumalsik ang demonyo. Sa sobrang talsik niya, nasira yung pader namin. Grabe, powerful. Wala namang ganyan sinabi ang Bible na ganun. No? Pero, I believe, pinakita ng Panginoon. Nagbigay lang siya ng illustration. Ano ka powerful. I believe, higit pa doon yung power ng blood ni Jesus. There's so much problem sa family ko ngayon. Pero mga ilang months na rin. Alright. Sabi ko nakita mga panaginip. Bawat isa sa kanila, mga ate ko, papa ko, mga pamangkin ko. As in, literally, bawat isa sa kanila, nakakita ko ng mga panaginip, vision. Alright. Pero, praise the Lord. Okay. Papatuloy sila. Ang galing ni Lord. And because of His blood. Because of His blood. Kaya nga lagi kong in-encourage Sister Healy. Always apply, always declare the blood of Jesus. Sa pamilya mo, sa parents, sa lahat, sa ministry. Powerful. Amen. Dami ko binigay sa inyong Bible verse. Lang pa yun. Right? Powerful. So, bago tayo magtapos, merong kwento sa Bible. Right? 'Di ba na sa Egypt, yung papaalisin na sa Book of Exodus. Okay, Exodus chapter 12. O, mag-start sa 10 and then 12. Diba, papaalisin ng Israel sa Egypt. Nagkaroon ng 10 sumpa or plagues. Pang 10, papatayin yung mga panganay na hayop at tao sa Egypt. Sa kalupaan ng Egypt lupa ng Egypt. So, pwedeng kasama yung Israel doon. Kasi nandun sila sa Egypt eh. Pero sabi ng Panginoon, magkatay kayo ng hayop at yung dugo niyan ilagay nyo sa doorposts, sa mga pintuan ninyo. At pag dumaan ang anghel na papatay, pag nakita nyo yung dugo, okay, dadaanan niya lang yung bahay na yon. Hindi niya papatayin yung panganay doon. At ganun nga nangyari. Nagkaroon ng Passover. Kaya tinawag na Passover because the angel passed over their houses na may dugo. Ganun po ang meaning ng Passover. Okay? So, ganun nga ginawa nila. Kaya yung angel, yung gabi na yon,
Pinatay lang yung mga taga-Egypt, yung mga Egyptians na panganay at yung mga hayop nila. Pero yung mga bahay ng mga taga-Israel, bahay nila na may dugo ang pintuan, inilampasan lang yun ng anghel. In-apply yung dugo ni Jesus, dugo ng hayop. Yung dugo ng hayop na powerful yon. How much more yung dugo ni Jesus? Ganun lang, how to apply the blood of Jesus? Just use your mouth and faith. That's it. It's not a magic. Hindi po siya magic, mga kapatid. It's biblical. It's powerful. It's from the Lord. That when you speak the blood of Jesus Christ by faith, naniniwala ka, okay, by faith may nangyayari. Sabihin nyo lang sa inyong mga sarili, sa bahay ninyo, okay, I apply the blood of Jesus Christ sa pintuan namin, sa bahay namin, sa finances, sa trabaho, pag-aaral, sa ministry, sa church. I apply the blood of Jesus Christ. Everyday gawin nyo po, mga kapatid. Okay, pag may mga sakit karamdaman, may mga pinag-pray kayo, kapatiran, sabihin nyo lang, I apply the blood of Jesus life. Sickness, disease will flee in Jesus. Okay. Ayun, hallelujah. Powerful. Thank you. Pwede bang mag-awit muna tayo ng isang kanta? Ito yung sabi ko sa yung favorite kong kanta na paulit-ulit ko kinakanta every day. Especially sa morning. Bago tayo matapos na. Actually, tapos na tayo. Kanta na lang tayo. Ano ko na lang. Pro-project ko na lang. Okay. Sabayan nyo po yung mga kanta, kapatid. And habang tumutugtog to, pwede kayo mag-pray. Okay? Pwede nyo ipag-pray mga parents ninyo. Okay? At apply natin yung blood ni Jesus Christ. Okay, thank you, Lord. Sabayan po natin ito mga. Was rich, I remember who I was. I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated, the breach was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your sight. So you made a way across the great divide, left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross, you paid the debt I owe, broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. Took my place, laid inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, but then you walked right out again. And now death has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus.
glorious light. Glory to his name. Glory to his name. There to my heart was the blood applied. Glory to his name. Have experience Jesus. Thank you, Jesus. Give you all the glory. We give you praise in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Glory to God, no? Praise God. Glory to God sa buhay mo, Brother Reggie. Maraming salamat sa pagbibigay mensahe, no po? By the blood of Jesus, no? Ano po yung title ng topic natin ngayon? Kung mapapansin niyo po, ano po? Ang nakalagay po sa topic pa lang, talagang tapos sa poster, mapapansin natin ano sabi niya, the blood of Jesus, no? Narinig po natin gaano kahalaga ang dugo, no? Paano yung introduction ni Brother Reggie yung halaga ng dugo sa buhay ng isang tao, no? Kung sa secular natin buhay, ganun kahalaga yung dugo ng tao dahil pag wala ka ng dugo, wala ka na ring buhay, no? Tapos nakita din po natin kung gaano naging ka-powerful ang dugo, no, ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Hindi lang para tayo mapatawad, kundi para linisin din yung ating kasalanan. No po. Ganon ka-powerful yung dugo ng Panginoong Hesus. Yung last message na narinig ko doon, sabi ni Brother Reggie, yung about doon sa nung nabasa ko rin yung kwento ng Exodo, kung saan nung merong sampung salot ba yun na pinadala ang Panginoon o ang Diyos, no po, doon sa last salot na dumating, pinakita talaga doon na kung sino lang yung may pahid ng dugo doon sa bawat bahay, yun lang yung maliligtas. Kung titingnan natin, parang prophecy din siya na pagdating sa panahon natin ngayon, kung sino lang yung sumampalataya kay Kristo sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus, yun lang yung maliligtas. No? Powerful yung message, no? Habang nakikinig ako, parang nakita ko na kung noon nakita ng Diyos na kung sino yung may pahid ng dugo doon sa bawat pinto ay maliligtas. Ngayon, sa panahon po natin ngayon, hanggang sa susunod na henerasyon, kung sino lang yung mayroong pagsampalataya kay Kristo, nananahan ng banal na Espiritu, siya lang yung maliligtas. According to sa Bible, Romans 8, 9, hanggang 10. Kung mapabasa po natin yon 8, 9, 10, hanggang 11 na nga kamo. No? Kapag nasa iyo daw ang Espiritu, nasa iyo si Kristo. Pero pag wala sa iyo yung Espiritu, wala sa iyo si Kristo. Dahil yung Espiritu na yon, sabi nga na pinag-aralan natin last Friday, no po, si Jesus, si God ang isinend si Jesus. Si Jesus ang sinend ay yung Spirit. No po. Kaya nga sa panahon natin ngayon, pag nasa atin ng Espiritu, you are saved. But kung wala ang Espiritu, wala tayong kaligtasan. So, ang sarap makinig. Thank you so much, Brother Reggie, sa message, no? Isang pagpapaalala sa atin kung gaano kahalaga ang dugo ni Kristo, kung gaano ka-powerful ang dugo ni Kristo, kung ano yung nagawa ng dugo ni Kristo. Take note mga kapatid, yung dugo ng Diyos o ng Panginoong Hesus na ito, hindi lang po ito nung nasa krus siya ng Kalbaryo. Yung dugo ng Panginoong Hesus na to, sa bawat sumampalataya at tumanggap sa Kanya, ito yung mula nang tanggapin mo siya ng totoo sa puso mo. True faith, sabi nga, ng true faith sa puso mo. Nanahan na yon ngayon, bukas, at maging sa huling hininga ng buhay mo.
No po? So ayan, take note po kung sino po yung mga nag-take note, no? Ayan, pwede po nating i-open yung mic natin to share, no? Ng kanilang mga natutunan, no? Kung meron naman po kayong tanong, mga kapatid, na connected po sa topic natin ngayon, pwede po tayo mag-open ng mic. Saka meron kayong question, no? Kanina kasi may nabanggit si Brother Reggie, tapos nabasa ko yung chat ni Ate Bel, no? Kaya pala hindi kumain ng dugo si Brother Reggie. Baka meron kang nakikurious sa inyo doon, no? Pwede niyo po yung itanong, no? About sa dugo naman yung topic, no? Ayan, sino po yung gustong mag-share? Sino po yung gustong magtanong? Sino po yung gustong magbigay ng reflection? Ayan, just open mic, kapatid. Ayan. Meron po ba? Oh, first time ko narinig si Brother Reggie na umiyak habang nag-i-speak. At first time kong narinig yung testimony niya na yun. Alam mo, pag naaalala mo lagi kung paano gumalaw yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo, mapapaiyak ka talaga. Alam ko, hindi ko makakalimutan kung paano gumalaw din sa buhay ko ang Diyos nung time na na-encounter ko siya. Yun yung kauna-unahang pagmamahal ko talaga sa Kanya ng totoo nung na-encounter ko siya. Kaya nga napaka-alaga ng pag-ibig natin sa Diyos. Ayun, sa susunod na message natin, no, ganda po ng binigay ng Lord, no? Pinapahayag ng Lord sa atin para i-share, no? So meron po ba? Sino pa po? Sino po mga kapatid ang gustong mag-share? Andiyan po sa chat na lang po kayo nagchat-chat. Maya-maya daw po si Ate Lablin. Ayan, glory to God. No, salamat po Ate Lablin. Mukhang